أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء الآية 56 في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن الإمام الحسين عليه السلام قال: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جده، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأشير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. Mga kapatid sa Islam, itong topic na pag-uusapan natin sa itong linggo na to ay tungkol sa akhlak. At itong unang araw ng i-discuss natin ay tungkol sa kung ano ang nangyari sa Imam Hussein alayhis salam sa panahon niya na nagiging dahilan ng kanyang pagkashahid o kaya pagkashahid sa lugar ng Karbala. Unang-una, alam natin lahat na ang Islam ay siya ang pinakalas na religion at universal religion ng sanlibutan, hindi lang sa particular nation o kaya tribe. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, ang agama na o kaya ang relihiyon na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala ay walang iba kundi ang Islam. Kung sino man sa atin ang tatanggap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ay hindi na yun tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa kabilang buhay siya ay makasama sa mga taong walang religion at kasama sa mga taong walang religion at kawawang buhay nila sa kabilang buhay, sa Day of Judgment. Dahil doon, mga kapatid sa Islam, na napag-aralan din natin noon na dapat ang pagpili natin ng daan ay galing talaga sa ating isipan. Gamitin natin ang lahat ng ating karunungan at kaisipan para matagpuan natin ang Islam at ang tunay na landas ng Islam. Apaman yahdi ilal haqqi ahakku an yuttaba amman la yahdi illa yuhda. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano ba kayo magpili kung anong relihiyon o kaya daan ang susundan ninyo, o kaya sinong tao ang susundan ninyo, o kaya kung sino talaga ang nasa katotohanan?
Paano kayo magpili? Sino ang pipiliin ninyo? Yung mga taong nagbibigay sila ng patnubay at saka ibinibigay nila ang katotohanan, ang tunay na landas, kahit walang nagturo sa kanila. O kaya yung sasamahan ninyo, yung mga taong hindi talaga hindi talaga malalaman nila ang katotohanan, kundi sila ay pagsabihan ng ibang tao. Pamalakum kayfa tahkumun. Paano kayo mag-judge at paano kayo, ano ang basihan ninyo sa pagkuha ng tunay na landas patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay matatagpuan natin sa loob ng Quran, pero ang karamihan sa atin ay ganun pa rin. Kung minsan ang sinasamahan natin ay yung haka-haka o kaya salita ng ibang tao na wala namang basihan. Kaya nga, sa Suratul Furqan makikita natin, sa Suratul Furqan makikita natin, verse 27. Verse 27 sa Suratul Furqan, makikita natin, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Sabi ng mga tao sa Day of Judgment, sa kabilang buhay, ang mga tao ay lalong-lalo na yung mga taong zalim linafsihi, nakagawa sila ng kasalanan sa kanilang sarili at ginugol nila ang kanilang lahat ng panahon para sa walang kabuluhang bagay. Sabi ng Allah, sa panahon na yon, sa Day of Judgment, kakagatin nila ang kanilang mga kamay dahil sa pagsisisi kung bakit hindi sila sumama sa yung landas na itinuro sa kanila ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At sabi ng Allah Ta'ala karugtong niyon, Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. At ang sabi pa ng mga taong yun, magsisisi sila talaga kung bakit sila sumama sa grupo na yan o kaya sumama sa taong yun na wala namang palang basihan sa Quran at sa hadis. Ano ang sasabihin nila? Sabi niya, Ya wailata laitani. Kawawa talaga, sabi niya ako. Kung sana sumama ako sa sinabi ng Rasulullah, at hindi ko kinuha si Pulan. Ang ibig sabihin ng Pulan ay tao. Sino? Yung tao na yun. Pero hindi binanggit ng Quran kung sino. Ibig sabihin, kung hindi ko lang sinunod si Pulan na ito, ang tao na ito, nasabi niya ito raw ang katotohanan, pero hindi pala. Sabi niya, Lam attakhid fulanan khalila. Ibig sabihin doon, kung hindi lang kinuha ako ang idea niya, ang decision niya, hindi na sana ako hindi na sana ako malulugi sa Day of Judgment. Ngayon wala nang makakatulong sa akin. Lakad adallani anid dhikri ba'da idja'ani. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magsasabi ang mga tao na yun, sabi niya, dahil sumama ako kay Pulan na ito, Pulan, ang binanggit doon, Pulan, yung tao na yun. Sabi niya, kung hindi ko sinunod itong tao na ito, sabi niya, na after Rasulullah, hindi nag-appoint ang Rasulullah. So, dapat tayo na magpili ng ating sarili. Kung hindi ko sana sinunod yun, hindi sana ako malulugi. At lahat ng pagsisisi ay ibubuhos na sa kanyang sarili dahil sa yung decision na hindi tama ang paggamit niya ng kanyang isipan. Lakad adallani anid dhikri. Sabi niya, nalihis talaga ako at nadala ako sa hindi tamang landas na dahil sa decision niya. Ba'da idja'ani. Pero dumating na sa akin ang zikri, ang Quran, dumating na sa akin ang Rasul,
ang real teachings ng Rasulullah at yung mga tao dapat na sundin ko, hindi din ako sumama. Wa kana syaitanu lil insani, totoong talaga, ang Satanas ay kaaway ng mga manusia at hindi mo magiging gabay sa lahat ng pagkakataon. Kung kinakailangan mo na ng kung kailangan mo na ang tulong, wala na, mawawala na. Hindi mo talaga, sabi niya, maaasahan itong mga syaitan. So dahil doon, mga kapatid sa Islam, dahil doon, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong sa Suratul Furqan, from verse 27 up to 29, makikita mo itong pagsisisi ng mga taong hindi sumama, in spite of the fact, sinasabi na ng Allah Ta'ala, sinasabi na ng Rasulullah, sinasabi na ng mga imam, pero hindi pa rin sila sumunod. Sa Day of Judgment, makikita na nila ang narka o kaya yung apoy, doon na darating ang kanilang pagsisisi. Kung hindi niya sabi niya, hindi ako sumama kay pulan na ito, ginawa kong kaibigan, hindi sana ako magkaganito. So, while hindi pa huli, mga kapatid sa Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratun Nisa, Suratun Nisa, verse 59, sa Suratun Nisa, verse 59, makikita natin dito, ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Absolute obedient ang sinabi na dito. Absolute. Dapat walang pag-alinlangan at walang reservation ang pag-obedient natin, ang pagsunod natin sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi niya? Sabi ng Allah, Ati Allah, o kayo mga bariman, ya ayyuhalladhina amanu, o kayo mga mu'minin, o kayo mga naniniwala na sa Allah, Ati Allah wa ati'ur Rasul. Sundin ninyo ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, mag-obey kayo sa Kanya. Ati Allah wa ati'ur Rasul. At pagkatapos na makinig kayo, maniniwala kayo at sasama kayo sa Allah ta'ala, sino pang dapat paniwalaan ninyo at samahan ninyo? Dapat sumama rin kayo saan? Kanino? Sa Rasulullah. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Itong ati Allah wa ati'ur Rasul, walang reservation diyan. Absolute obedient ang kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung nagdadalawang isip, nag-alinlangan. Yung halimbawa sabihin ng Rasulullah, pagkatapos ko sumama kayo sa Ali, walang pag-alinlangan. Dahil sinabi ng Quran, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Dahil sinabi ng Allah Ta'ala na dapat ang ahlul bait na yan ay inalis ko sa kanila ang lahat ng dumi, ang lahat ng impurities, at sila ay tahir, at sila ay purified. At saka sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah 24, Kul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Hilingin mo, ya Rasulullah, sa kanila, sa mga tao, sa mga Muslim, sa mga umat Muslimin, na dapat mahalin nila ang ahlul bait. Nagdadalawang isip pa rin, nag-alinlangan pa rin. Totoo ba ito o hindi? Isang araw darating yan sa Suratul Furqan. Kakagatin natin ang ating kamay, mga kamay, dahil sa pagsisisi. Kailan yung darating? Isa na doon kung darating ang malakal maut. Kung malapit na tayo mamatay, yung nasa hulkum na ang ating spirit, nasa liig na, nasa neck, makikita na natin ang lahat. So, doon darating na ang pagsisisi natin, mga kapatid. So, dito sa ayat na ito, sa Suratun Nisa, ayat 59, sinabi ng Allah Ta'ala, Ati Allah wa ati'ur Rasul. Absolute obedient ang kailangan ng Allah Ta'ala. Huwag kayong mag-alinlangan at huwag kayong magdadalawang isip. Sumunod kayo sa kagustuhan ng Allah at sa kanyang sugo, Rasulullah.
Sino pa ang dapat sundin natin? Sino pa? Wa ulil amri minkum. At saka yung mga tao na nabigyan ng Allah Ta'ala at saka Rasulullah ng authority. Na ibigay sa kanila ang authority bilang guardian ng Muslimin after Rasulullah. Tingnan mo ang version ng Quran. Allah, Rasul, at pagkatapos ng Rasul, yung taong na, it was declared by Allah subhanahu wa ta'ala through Prophet Muhammad. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Yung ulil amri minkum, yung wa naroon, ibig sabihin doon, compound yun? Ma'atuf ala nauna. Sabi niya, magkasama yun. Paano ka maniniwala sa Allah Ta'ala na walang reservation, ganun din ang paniniwala mo sa ulil amri minkum, walang reservation. Dapat absolute, obedient ang gagawin mo. You see? Wa ulil amri minkum. Fa in tanaja'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kung meron man kayong hindi Waalaikumsalam. Kung meron man kayong disagreement among yourself, kung meron man kayong hindi pinagkasunduan, huwag kayong mag-away. Parudduhu ila Allah wa rasulih. Punta kayo sa Allah, basahin niyo yung Quran at saka hanapin niyo ang Rasulullah o kaya hadis ng Rasulullah. Huwag kayong mag-away. So, sa ayat na ito, yung mga nabanggit natin, wajib sa Muslimin, sa mga Muslimin, wajib o kaya obligatory sa mga Muslimin na pagkatapos ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam, wala silang dapat babalingan ng kanilang pagtaat o kaya obedient o kaya sundin na ibang tao kundi ang Ahlul Bait ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pangunahin noon ay Imam Ali alayhi salam up to the 12 imams. So dahil dito mga kapatid sa Islam, ang topic natin ngayon itong hadis ng Imam Hussein alayhi salam. Sinabi niya kanina na nabanggit natin, sabi ng Imam Hussein alayhi salam, wa inni lam akhruj ashiran wala batira wala mafsadan wala zalima wa innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi wa uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa asiru bi sirati jaddi wa abi Ali ibn Abi Talib faman qabulani bi qabulil haqq fallahu awla bil haqq wa man radda alayya hadha asbiru hatta yaqdi Allahu baini wa bainal qaumi bil haqq wa huwa khairul hakimin. Sabi ng Imam Hussein alayhi salam, sabi niya, wa inni lam akhruj ashiran wala batira. Hindi ako lumabas ng galing sa Madina, umalis ng Madina papunta sa Iraq, na ang mission ko para kukuha ako ng authority, para magiging leader ako. O kaya wala akong balak na mag-lisyahi. Halimbawa, para mamasyal lang. Wala mafsadan, wala zalima. At wala ding akong balak na lumabas ng Madina, papunta sa Iraq, para gumawa ng mafsadan, corruption, o kaya kaguluhan sa mundong ito. Wala zalima. At hindi ko ring gustong mag-oppress sa mga tao o kaya kukunin ang lahat ng kanilang karapatan para ako magiging leader o kaya magiging imam. Wa innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Katotohanan talaga na ang maksud ko o kaya ang balak kong lumabas galing Madina, umalis ng Madina papuntang sa Iraq, li talabil islah fi ummati jaddi. Para gusto kong i-reform o kaya ibalik uli
ang tunay na katuruan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na jaddi, na grandfather, gusto kong manumbalik, gusto kong ibalik ang tunay na teachings ng Quran, gaya ng ginawa ng jaddi, ng grandfather ko o kaya lolo ko. Wa abi Ali ibn Abi Talib. At gusto ko ring li talabil islah. Gusto ko ring i-reform ang nangyayaring hindi Islamic o kaya na hindi katuruan ng Islam na ipasok sa Islam, at gusto ko yun sundan ang ginawa ng ama ko, Imam Ali ibn Abi Talib. Paman qabulani biqabulil haq. Kung sino man sa inyo na tatanggap sa akin at maniniwala sa akin sa katotohanan na ito, fallahu awla bil haq. Huwag ninyong sabihin na ako ang nasa katotohanan. Allahu haq. Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na sa katotohanan. Ako ay instrument lang para maanumbalik ang katuruan ng Islam at para hindi mahaluan ang katuruan ng Islam ng paganism at saka yung hindi sa Islam. Waman radda alayya hada, kung sino man ang sa inyo na i-reject nila ako o kaya hindi nila ako tatanggapin at hindi maniniwala, asbir, dapat magsabar ako o kaya magtiis na lang ako, hatta yaqdi Allahu bayni wa bainal qaumi bil haq, hanggat darating ang kung ano man ang nakataya para sa buhay ko at saka ang aking pamayanan. Wa huwa khairul hakimin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamarunong sa lahat ng mahukom. So, dito mga kapatid sa Islam, itong hadith ng Imam Ali, ng Imam Hussein alayhis salam, makikita natin, wa inni lam akhruj ashiran wala batira, wa innama kharajtu li talabil islah. Makikita natin na mayroon talagang nangyayari sa loob ng mujtama ng Islam pagkapatay ng Rasulullah, pagkasahid ng Rasulullah, at saka ng kanyang tatay na Imam Ali alayhis salam at ang kanyang Imam Hasan na kapatid na matanda. So, parang kung titingnan natin itong hadith, kharajtu li talabil islah, to seek reform, to seek reform in the religion of my grandfather. Ibig sabihin, mayroon dong naipasok na hindi talaga sa Islam. Paano ba yun? Kung tingnan natin ang Islam, mga kapatid, ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang sinabi ng Rasulullah sa Suratul Furqan, sa 29, verse 29, yung sa last na? Sinabi ng Rasulullah, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Ya ilahi, ya Rabbi, sabi ng Rasulullah, ginawa ng mga umat ko, ng pamayanan ko, ang Quran na ito na laro-laruan lang. Laro-laruan. Kung tingnan natin ang Quran na ito, tama talaga ang sinabi ng Imam Hussein alayhis salam. Bakit siya lumabas at umalis sa Madina sa panahon na siya ang nagiging imam? Inshallah darating tayo doon. Bakit siya lumabas doon? Dahil nakikita niya ang mga nangyayari sa society ng Islam na kung ano-ano ang mga bid'ah o kaya innovation na ipinasok ng mga Muslimin na nagkiklaim na sila ay tunay na Muslim. Dito lang sa ayat na ito, sa sinabi ng Rasul, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ginawa nila itong Quran na Quran mahjura. Parang laro-laruan lang. Parang laro-laruan na. You see?
So, sabi ng Imamud Zaman mismo, 12th Imam, anong sinabi niya? Sabi ng Imamud Zaman, Imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajah Sarif, waj'alana wa iyyakum min ansarihi wa syi'atihi. Anong sinabi niya? Sayati zamanun ala ummati. Darating talaga sa mga pamayanan ko, sa mga umat ng Rasulullah. Saan, kailan yun? Sa last generation. Itong generation natin. Ano ang darating sa atin? Ano bang mangyari? Sayati zamanun ala ummati. Sayati zamanun ala ummati la yabqa minhum la yabqa al-Qur'ana illa ismuhu. Sinasabi nila may Quran, pero walang Quran nang nangyari, wala nang katuruan ng Quran. Pangalan lang ng Quran ang meron. Walal Islamu illa ismuhu. Walang Islam na sinasabi natin, kundi pangalan lang. Totoo ba yan o hindi? Masajidhum amira, walakinnahu khaliya minal huda. Yung mga masjid ng mga tao na sa huling zaman na yan, sa generation na darating yan, may mga magagandang masjid, magagandang mosque, magaganda talaga, oo. Pero walang katuruan sa loob, walang huda, walang guidance. Darating talaga yan. So, tingnan mo ang sinabi ng Rasulullah sa loob ng Quran, sa Suratul Furqan. Magjaib o kaya magkatugma sa sinabi ng Imam Hussein alayhis salam, innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Bakit po yun? Gusto kong, I will seek reform for the religion of my grandfather. Bakit yun? Gusto kong manumbalik ang katuruan ng Islam, gaya ng sa panahon ng Rasulullah at saka tatay ko na si Imam Ali alayhis salam. Paano ba yun? Alam natin na after Rasulullah, alam ng lahat, it was already declared in the event of Qadr Qum, inappoint na ng Rasulullah ang Imam Ali alayhis salam sa kagustuhan, kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sa Suratul Ma'idah na ayat 67. Na sabi ng Allah, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka wa balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu ila akhirih. Yung sa ayat na yan, sinabi na ng Allah Ta'ala through Prophet Muhammad na i-declare mo na kung sino ang imam after you. Alam ng lahat na Imam Ali alayhis salam ang magiging imam. At 120,000 sahabat ang nag-congratulate sa kanya. Tumagal yun ng 3 araw. Tumagal ng 3 araw, nagbayat lang sa Imam Ali alayhis salam doon sa Qadr Qum. Pagkatapos, anong ginawa? Wala din nangyari. Alam ng lahat, kulla as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Alam ng lahat na wajib o kaya obligatory na dapat ang Muslim mahalin nilang Ahlul Bayt. Pero anong ginawa nila? Sinampal nila ang Hazrat Fatimatuz Zahra. Kinuha ang karapatan ng Ahlul Bayt. Kinuha ang fadak, the only source of livelihood ng Ahlul Bayt. Kinuha ng mga nagkiklaim na Muslim. Kinuha doon sa kanila. Nakikita yun ng Imam Hussein lahat. Nakita din ng Imam Hussein ang alayhis salam ang kanyang nanay Hazrat Fatimatuz Zahra na tinamaan ng pintuan at nabali ang kanyang ribs. Nabali. At doon nagiging sanhi ng kanyang pagkasahid. After 75 days or 90 days. At doon namatay rin o kaya nasahid din ang anak niyang lalaki na Abu Muhsin. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay dahil sa yung karapatan nila ay tinadyakan. Kinuha sa kanilang karapatan. Nakikita yun ng Imam Hussein alayhis salam lahat. At nakikita din ng Imam Hussein alayhis salam kung paano nila trinato ang Imam Ali.
pagkatapos ng naging imam, nakikita ng Imam Hussein alayhi salam na sa panahon ng Umar, ng Khalifa Umar, anong ginawa niya? Itong si Muawiyah ibn Abi Sufyan, itong si Muawiyah ibn Abi Sufyan ay alam natin lahat, number one enemies ng Islam. Anong ginawa ng Khalifa Athani? Kinuha niya si Kuan. Sa panahon ng Rasulullah, itong si Abu Sufyan ay he was exiled from Medina. Pinaalis yun ng Rasulullah si Abu Sufyan. Si Muawiyah. Kaya't nakapunta doon sa Syria. Ngayon nakuha ng Baginda Umar ang Khalifa, ang leadership sa pangalawa, ibinigay niya ang governor ng Syria doon kay Muawiyah, of which Umayyad dynasty yun. Doon nagsimula lahat ang family ng Umayyad dynasty na naitala sa matataas na posisyon. Governor ng Iraq, governor ng Yaman, governor ng Syria, lahat ng matataas na posisyon nagsimula na ibinigay sa mga Umayyad dynasty. Hanggat dumating ang Khalifa Thalith. Ganun din ang ginawa. Nagiging sultanate ang type ng leadership, Islamic leadership. Ang lahat ng yun tiniis ng Imam Hussein alayhis salam. Alam niya ang katotohanan nandoon sa kanyang tatay. Okay, sa panahon ng Imam Ali alayhis salam, nakikita din ng Imam Hussein alayhis salam kung papaano nilabanan ng mga Muslim ang kanyang tatay. In spite of the fact, nagiging Khalifatul Rabi' na siya ang Khalifa at that time, pero kinontra din siya ng mga Muslim. Dahil sa insinuation o kaya sa pagpupumilit ng ibang mga kababaihan na maging kaaway ng Imam Ali alayhis salam. So nakikita din ng mga Hussein ang lahat ng mafsada, ang lahat ng injustices nakikita, tiniis lang ng Imam Hussein alayhis salam. Okay, namatay ang kanyang tatay. Naging imam ang kanyang kapatid na Imam Hasan alayhis salam. Ano rin ang ginawa ng Muslimin? Nakipag-treaty ang Imam Hasan sa Muawiyah. Nakipag-treaty dahil na-force, napilit siyang tumanggap ng treaty na yun dahil kahit yung mga commanders niya ay nakuha na pinirahan ng Muawiyah. Pinirahan ng Muawiyah. So sa panahon na yun, kung mag-insist pa rin ang Imam Hasan na magkikipaglaban sa Muawiyah, so hindi yun lalabas ang katotohanan. Yung injustices sa nangyayari sa kanila ay hindi mangyayari, hindi lalabas ang katotohanan dahil kung mag-insist siya lalaban kay Muawiyah, ang mangyayari doon, ang makapatay sa kanya, yung mismo tauhan niya, of which hindi mangyari na ang nakapatay ka sa kanya ay Muawiyah, hindi yung kalaban. So nakipag-treaty siya at nakipag-ayos with the condition na pagkatapos ni Muawiyah, ibigay uli sa Ahlul Bayt ang imamat o kaya leadership. At pangalawa, na nakipag-ayos din siya at sa kanilagdaan din ni Muawiyah na ang lahat ng Shia ng Imam Ali dapat i-treat na mabuti, maganda. Respect to all Shias of Imam Ali alayhis salam. Dapat bigyan sila ng maluwalhating pamumuhay at hindi sila papatayin. Pero nang maglagda na sila, mag-sign na sila ng treaty na yon at ibinigay na ni Imam Hussein alayhis salam, Imam Hasan ang leadership kay Muawiyah with that condition. Anong sinabi ni Muawiyah pagbalik niya sa Iraq? Sabi niya, ang pinaglagdaan namin ni Hasan ibn Ali
ang halaga noon ay ito lang. Hinulog niya yung paper na yun sa baba at saka tinadyakan niya ng kanyang paa. Iyan sabi niya ang halaga. Yun alam yun ng Imam Hasan na mangyari yun. Pero gusto na lang niyang ipakita sa masses, sa sangkatauhan, kung ano talaga ang pagkatao ng Umayyad Dynasty o kaya Muawiyah. Yun. So, ang lahat ng ito ay nakikita, iniyakan lang ng Imam Hussein alayhis salam hanggat dumating ang araw na sa 68 60 after Hijra, isang gabi, namatay si Muawiyah sa isang gabi, sa 68. Pagkapatay kay Muawiyah, bago pa man siya mamatay, na binigay niya, inipon ni Muawiyah ang lahat ng kuwan sa Syria, ang lahat ng masses, ang lahat ng Muslimin, na nabibili na niya, at saka sa panahon na yun, ready na ang situation na kahit aalis man o mamatay man si Muawiyah, nakukuha na ni Muawiyah ang simpati ng lahat. Bakit? Ang lahat ng masajid, ang lahat ng mga ustad, halimbawa, yung nag-khutba o nag-lecture, meron silang kinukuha na allowance galing si Muawiyah. At ang condition ng allowance na yun ay ano? Kung mag-khutba man sila, dapat sabihin na ang Imam Ali ay kafir. Yan ang nangyayari. Yan ang nangyayari sa panahon na wala ng Rasul, wala ng Imam Ali alayhis salam. One of the conditions na dapat magiging missionary sila ni Muawiyah at bibigyan sila ng magandang position at allowances ay kung i-curse nilang Imam Ali sa mimbar. So, how many years ginawa nila yon since the time of Umar up to the time of Muawiyah? Up to the time na nasahid na ang Imam Hasan alayhis salam, up to 10, up to 60, and 40 years, more or less, more than 40 years, ginagawa na nila ang curse sa Imam Ali alayhis salam. So, nang gabing yung mamatay si Muawiyah, ibinigay niya kay Yazid ang leadership, ang imamat, Islamic leadership sa kanyang anak. At ang itong si Yazid ay isa siyang drunkard. Ang hobbies niya ay hunting, going out for hunting. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Yung naghahunting ng mga ibon o kaya mga hayop. Yan ang ginagawa ni Yazid. At umiinom pa siya ng alak. At merong siyang dala-dala na yung unggoy. Yan isa sa mga hobbies ng Yazid. At wala talagang kaalaman. Sa gabi ding yun, anong ginawa ni Muawiyah ni Yazid sa panahon na namatay ang kanyang tatay? Pinulong niya ang lahat ng Syria, taga-Syria, at nagpadala siya ng sulat sa lahat, sa Iraq, sa Yaman, at saka sa Madina. Ang governor ng Madina at that time si Walid. At ang nagdala ng sulat si Abu Darda. Itong si Abu Darda ay isa sa mga pinakasahih na nagbibigay ng hadis na nakukuha natin ngayon. Pero, against siya sa Ahlul Bayt, na napiperahan siya ng Muawiyah o kaya ng Yazid dynasty o kaya Umayyad dynasty. Sa gabing ding yun, pinuntahan ni Abu Darda pumunta sa Madina at pinuntahan si Walid, at ang sulat na nakasulat doon sa letter na yun, sa sulat na yun, sabi niya,
ngayon namatay na ang tatay ko, si Muawiyah, ako ngayon ang imam, ako ngayon ang leader. Kailangan ko ang bayat ninyo, allegiance ninyong lahat, at lalong-lalo na kunin mo ang allegiance ni Husayn ibn Ali. Yan nangyari yan sa 60 AH after the demise of Prophet Muhammad. 60 AH na yun, no? After Hijrah. So, nang makita ni Walid yung sulat na yun, pinadala niya kaagad ang kanyang alipin doon sa bahay ni Imam Hussein a.s. at natagpuan ng alipin na yun nandoon sa masjid ang Imam Hussein sa Madina. Pinagsabihan siya kaagad, sabi niya, pinapatawag ka ng governor ng Madina. So, nang marinig ni Imam Hussein a.s. ang tawag na yun, immediately nalaman niya kaagad na yun na ang panahon na hinihintay niya. Dahil alam niya namatay na si Muawiyah. So, anong sinabi niya kaagad? Sabi niya, hindi pa ako pwede sasama ngayon kasi late na, malalim na ang gabi. Pero bukas ng umaga pupunta ako sa governor governor court, sa office ng governor ng Madina. So, sa panahon na yun, pagbalik ng Imam Hussein a.s. sa bahay, nang bumalik na siya, ikinuwento niya sa Abbas at saka sa kanyang kapatid na si Zainab al-Kubra, kanyang kapatid na anak ng Hazrat Fatima at saka Imam Ali a.s. Kininto niya. Nang maikwento niya yon, parang namutla kaagad ang Zainab, sabi niya, kapatid ko, ano na kayang mangyayari sa atin? Bakit tayo pinapatawag ng governor? Alam mo ba kung ano ang sagot ng Imam Hussein a.s.? Sabi niya, ya Zainab, huwag kang mag-alaala, hindi pa ngayon mangyayari ang sinabi sa akin ng lolo ko, ng Rasulullah, pero mangyayari yan sa susunod na araw. Hindi pa ngayon, huwag kang mag-alala, at tumawa lang siya. Kinaumagahan, before siya magpunta roon sa court ng governor, pinatawag siya, pinuntahan siya ng kapatid niyang si Zainab. Sabi niya, kapatid ko, huwag kang magpunta doon na nag-isa. Isama mo ang kapatid kong na maliit pa si Abul Fadl Abbas, si Abbas. Sabi niya, kasi parang napipil ko na mayroong mangyayari, mayroong mangyayari sa atin. Sabi ng Imam Hussein a.s., hindi pwede. Kasi ang kailangan ng gobernur, ako lang. Hindi ako pwedeng magdala ng ibang tao na wala namang pahintulot galing sa kanila. Nang marinig yun ni Kalthum, kapatid din ng Hazrat Zainab, ganun din ang ginawa niya. Nakiusap din sa kapatid na si Imam Hussein a.s. na huwag magpunta doon na mag-isa. Hanggat sabi ng Imam Hussein a.s. na okay, halina kayo, samahan na ninyo ako, pero huwag kayong pumasok sa loob ng court, sa loob ng office ng governor, diyan lang kayo sa labas. Pero sabi niya, maghintay lang kayo, halimbawa, kung may marinig kayo na tataas ang boses ko, sa panahon na yun, pumasok na kayo na mayroon nang mangyari masama. So, kinaumagahan mga kapatid, pumunta doon ang Imam Hussein a.s. kasama si Abbas at ang mga ibang Hashimite family. Nang dumating doon, nagsitayo naman ang nasa court, kasama doon si Walid, na governor ng Madina sa side ni Muawiyah, sa side ni Yazid. Pagdating niya doon, pinaupo siya ng governor at umupo naman siya. Sabi ng governor, ibinigay sa kanya ang sulat. At pinabasa sa Imam Hussein. Nang mabasa ng Imam Hussein ang sulat,
Sabi niya, okay, tumawa siya at pinagsabihan niya si Walid. Sabi niya, okay, kung ganon ang gusto ni Yazid, okay, mag-pay allegiance ako, pero bukas na lang, hindi ngayon. Ipunin ninyo ang lahat ng tao sa Madina at doon ko ilalahad ang aking pagbayat o kaya allegiance. Sumang-ayon naman si Walid. Sabi niya, okay, bukas, inshallah, bukas mag-ipon-ipon tayo at ipunin ko ang yung mga tao sa Madina. Sa panahon na yun, nandoon si Marwan. Itong si Marwan, isa ring sa mga kinasusuklaman ng Rasulullah. In-exile din siya sa panahon ng Rasulullah. Pinalabas din siya sa Madina kasi marami siyang nagawa na kamunafikan na delikado sa Islam at hindi siya karapat-dapat doon sa Madina. Pero sa panahon ni Umar at saka Uthman, binigyan pa ng mataas na posisyon. Yan ang sinasabi ng Rasulullah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Pinaglaro-laruan nila ang Quran ng mga pamayanan ko. Yun ang complaint ng Rasulullah sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Day of Judgment. Totoo din naman. Ang nangyayari ngayon, sinabi ng Rasulullah, ahabballahu man ahabba Husaynan, mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino man ang magmahal sa Imam Husayn alayhis salam. At saka sinabi rin ng Allah ta'ala na wajib ang pagmamahal sa Ahlul Bayt. Pero anong ginawa nila? Pinatay ang Imam Hasan alayhis salam. Pinana na gustong ilibing doon sa tabi ng kanyang lolo. Pinana ng mga mu'aridin, ng mga against sa Islam. Tinamaan pa ng 2 pana ang kanyang katawan at tumulo pa ang dugo. Nakikita iyon ng Imam Husayn alayhis salam, tiniis lang niya. Ngayon, sabi niya, ito ng araw na sinabi sa akin ng Rasulullah na darating ang araw, papatayin siya o kaya imamasakir siya ng sarili niyang mga kapatid na Muslim. At yun ipinagbilin ng Rasulullah sa kanyang asawa na si Ummu Salama. Ummu Salama na isa sa mga asawa na mabuti ng Rasulullah, at ibinilin yun. Sabi niya, isang araw itong lupa na ito. Kasi sa pagkapanganak ng Imam Husayn alayhis salam, sa 3rd of Sa'ban, sa kapanganak sa kanya sa 3rd of Sa'ban, 4 AH after Hijrah, 4 AH after Hijrah, sa 3rd ng Sa'ban, the time na ipinanak, lumabas ang Imam Husayn alayhis salam, bumaba kaagad ang Jibril, at sinabi sa Rasulullah, sinabi niya, yung apo mo yan ay papatayin siya sa Karbala ng mga Muslimin. Doon sa lugar ng Karbala. Sinabi tagalang ng Jibril. Sa panahon na yun, umiyak ang Rasulullah. Instead na siya maligaya, dapat maligaya siya. Pero sa panahon na yun, pinagsabihan siya ng Jibril, itong apo mo na to ay papatayin ng mga Muslim sa Karbala. So itinago iyon ng Salama hanggat sa panahon ng Imam Husayn alayhis salam. So nang pumasok ang Imam Husayn alayhis salam sa loob ng courtyard ni Yazid, ni Walid sa Madina, nang mabasa niya ang okay, bukas sabi niya, magbayat ako sa inyo, pero sa karamihan ng tao. Anong sinabi ni Marwan? Sabi ni Marwan, Ya Walid, huwag mong palabasin si Husayn. Ang facts, ano yung facts? Ang facts, sabi niya, kung nakalabas na sa kanyang lungga, hindi mo na yan matatagpuan pa muli. Hindi mo na yan makukuha. Huwag mo nang palabasin si Husayn dito sa court na ito. Kunin mo na ang kanyang ulo.
kasi hindi mo na kailanman, hindi mo na yan makukuha paglabas niya. Sabi ni Marwan, pinagsabihan niya ang governor. Nang marinig ng Imam Hussein a.s., tumayo kaagad ang Imam Hussein at kinuha niya ang kanyang sword at sumigaw siya ng mataas. Sa panahon na yun, nang marinig ni Abbas, nagsipasok ang lahat ng mga Hashemite sa loob ng room ng governor at yun, tumakbo ang governor sa kanya sa taas. Tumakbo. Kung hindi tumakbo siguro, sa panahon na yun, patay na ang governor. So lumabas sila kaagad, right away, lumabas sa governor office at bumalik sa kanilang sa bahay. At kinabukasan, nagpasya ang Imam Hussein a.s. Sabi niya, aalis na ako dito sa Madina dahil hindi ako tatantanan ni Muawiyah hanggat hindi nakukuha ang bayat ko. Sabi niya, hindi ang Hussein ang magbayat sa isang Yazid na drunkard. Sabi niya. Sabi niya, hindi ko ipagbibili ang aking katayuan, ang aking personalidad at hindi ko ipag-compromise sa taong walang Islam sa kanya. So, nagpasya ang Imam Hussein a.s. lumabas ng Madina hanggat inipon niya ang isang araw, inipon niya ang lahat ng Hashemite at pinagsabihan. Sa panahon na yung mga kapatid sa Islam, nang magpasya na siya, ang lahat ng tao sa Madina, bata man, matanda, babae at saka lalaki, nagsipunta sa kanyang sa kanyang bahay at nag-iyakan lahat na hindi siya paalisin sa Madina kasi wala na silang makikita pa bilang alaala ng Rasulullah kundi ang Imam Hussein alayhis salam. Dahil sa sandaling yun, dadalhin niya lahat ang kanyang pamilya. All Hashemite, kukunin niya, dadalhin niya, aalis sa Madina dahil ayaw niyang magiging ang Madina magiging lugar na halimbawa ayaw niya na magkagulo doon sa Madina at ayaw niyang madidestroy ang Madina dahil yun ang lugar ng kanyang lolo na Rasulullah at nandoon din ang Hazrat Fatima, nandoon din ang kanyang nanay. So dahil doon, before sila umalis, dumating din doon si Muhammad Ali Hanafiya na anak ng Imam Ali sa Bedouin Arab. Sabi ni Muhammad al-Hanafiya, sabi niya, kapatid ko, bakit ka alis? Sabi niya, dahil ito kagustuhan ng Diyos, aalis ako sa Madina. Sabi niya, kung aalis ka dito, bakit mo padadalhin ang mga kababaihan? Iwanan mo na lang dito. Sa panahon na yun, lumabas kaagad ang Zainab, sabi niya, Ya Muhammad, bakit mo ako ilalayo sa kapatid kong si Imam Hussein a.s.? Huwag mo ako ilayo sa kanya dahil hindi ako mabubuhay kung wala ang Hussein. Sabi ng Hazrat Zainab, at yun, yung mga kababaihan gaya ninyo, insyaAllah. So, sa panahon na yun, before sila umalis, pumunta muna ang Imam Hussein a.s. sa kubur ng Rasulullah at nagpaalam doon. Pero nang makiusap na siya sa Rasulullah na sabi niya, Ya Rasulullah, hindi ako alis galing sa Madina na nagiging kinasusuklaman kita o kaya hindi ko iiwan ang Madina dahil kung ano man balak ko, kundi ayaw ko na hindi tala ako tatantanan ni Yazid at hindi ko gusto na mangyari magkagulo ang Madina. So sabi niya, patawarin mo ako at hilingin mo, patawarin mo ako at hindi ko talaga ito kagustuhan. So dahil doon, parang naidlip siya nakatulog at nakita niya tumayo ang Rasulullah. Sabi niya, Ya anak ko, huwag mo nang patagalin, umalis ka na ng Madina dahil hinihintay ka na doon sa Karbala. MashaAllah. Yan sinabi ng Rasul. So, sa panahon na yun, umalis ang Imam Hussein a.s. Bit-bit ang lahat ng kanyang pamilya except ang isang anak niya na iniwan niya doon kay Ummi Salama. Si Ummi Salama, yung asawa ng Rasulullah na matanda na at that time, iniwan niya ang kanyang anak na si Fatima Sugra
na kung saan siya ay may sakit na fever at that time, kung minsan nawawalan ng malay, kung minsan dahil sa tindi ng kanyang fever, sakit ng ulo. So sa panahon na yun, nag-request talaga ang kanyang anak na Fatima Sugra na huwag siyang iwanan doon dahil hindi din siya mabubuhay kung wala na siyang makikita mga kapatid niya at ang kanyang tatay na si Imam Hussein alayhis salam. So dahil doon, sinabihan ng Imam Hussein alayhis salam, sabi niya, anak ko, sabi niya, hindi talaga kita pwede dahil dadalhin kita hindi kita talaga pwedeng dalhin dahil malayo ang pupuntahan namin, ikaw ay may sakit, dito ka na lang sa kay Salama at hindi ka naman pababayaan niya. Hanggat hinimatay ang anak na si Fatima Sugra, sa panahon na yun umalis ang Imam Hussein kasama na ang lahat ng kanyang pamilya, sina Zainab, Kulthum at iba pang Hashemite family. So nang umalis na sila, malayo man sila ganun, nagising ang anak niya si Fatima Sugra. Nang magising siya, wala na siyang nakita na kahit isa sa mga pamilya niya. Nagtanong siya sa Salama, sabi niya, ya umma, saan na ang tatay ko at saka ang nanay ko? Sabi niya, nagsialisan na sila lahat. Sa panahon na yun, dahil sa katindihan ng kanyang fever, kumuha siya ng stick at lumabas, humabol siya sa kanyang tatay sa ulihan. Malayo na talaga, pero yung iyak ng bata, kahit malayo na talaga. At parang hindi na nakikita niya ang kanyang alikabok na lang nakikita ng bata. Pero narinig pa rin ng Imam Hussein ang iyak ng kanyang anak na si Fatima. Sabi niya, Ya Abbas, kayo, bumaba ka, hintayin nating anak ko si Fatima nandiyan sa ulihan. Sa panahon na yun, hinintay nila ang kanyang anak, si Fatima Sugra, hanggat naabutan niya ang kanyang tatay sa outskirt ng Madina, sa labas na ng Madina. Doon sabi niya, nag-request talaga sa kanyang tatay na sasama talaga siya, hanggat sinabi ng bata, sabi niya, Ya Abi, sabi niya, kung wala akong place sa iyo, at wala din ako place doon sa nanay ko, at sa kay Zainab, kahit dito na lang ako sa katulong na si Pisa, dito na lang ako sasakay sa kanya para hindi ako kaistolbo sa inyo. Gusto talaga ng bata na sumama sa kanyang tatay. Pero sabi ng Imam Hussein, okay. Kung ganon, pero sabi na hindi talaga kita pwedeng dalhin. Nang sinabi ng bata na ganon, sabi ng bata, okay, daddy, tatay, kung hindi mo ako iiwan, dahil hindi mo rin ako kukunin, hayaan mo na kukunin ko ang kapatid kong maliit na si Ali Asgar. Yung 6 months old na, at least, may makita man ako at para ako ang mag-watch sa kanya, ako ang magmamasid sa kanya sa kanyang mga katulong, kung arugaan ba siya o hindi. Sabi ng Imam Hussein, okay, anuhin mo ang kapatid mo. Kung gusto niyang pumunta sa iyo, okay, kunin mo. Nang lumapit ang Fatima Sugra sa kanyang kapatid na maliit na si Ali Asgar, at inano niya ang kapatid na pumunta sa kanya, pumunta kaagad yung bata dahil malapit talaga si Ali Asgar sa kanyang kapatid na si Fatima Sugra. At that time, 6 months old pa lang. Now, nang nandoon na sa Fatima, kay Fatima, ang lahat ng karaban, pati ng Imam Hussein, hindi na nila makuha. Kahit ano man ang gawin ng kanyang nanay, hindi na rin aalis yung bata doon kay Fatima dahil malapit talaga siya. Sa panahon na yung mga kapatid sa Islam,
Sabi ng Imam Hussein alayhi salam, ano kayang gagawin ko ngayon kasi hindi kumpleto ang pagkaraban ko o kaya itong sacrifices ko. Pinuntahan ng Imam Hussein alayhi salam ang kapatid, yung anak na bata. Sabi ni anak ko, nakalista ka, isa ka sa mga pamilya ko na magiging shahid sa Karbala. At hindi magiging kumpleto ang pagkurban ko kung hindi ka sasama sa akin. Tumingin yung bata sa kanya at tumawa, pumunta sa Imam Hussein alayhi salam. Tingnan mo ang bata. Naintindihan niya ang sinabi ng kanyang tatay na ready na mag-sacrifice for the sake na ma-preserve ang Islam ng Muhammadi. Hindi yung Islam ng Muawiyah, hindi yung Islam ng Yazidi, at hindi Islam na may kahalong hindi galing sa Islam. Yung Islam na galing dried Islam at hindi yung Islam na walang pagmamahal sa mga kapatid na Islam. So dahil dito mga kapatid, hindi natin inshallah continue natin bukas kung ano ang nangyari afterwards, kasi itong hadith ng Imam Hussein alayhi salam, makikita natin talaga after his movement ngayon, ano ang nangyari sa Muslimin at ano ang effect sa society ng Islam. So inshallah subhanahu wa ta'ala, sana pagpalain tayo ng lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging Shia ng Imam Hussein alayhi salam, at sana magiging sino kaya ang magiging Hussein natin sa ating buhay. Ready ba tayo na i-sacrifice ang ating mga anak, ang ating buhay para lang ma-preserve ang Islam? Gaya ng pag-preserve ng Imam Hussein. Gaya ng sinabi ng Rasulullah, sinabi ng Imam Mahdi, sabi niya, darating ang araw, ang Islam ay hindi na wala nang mararatan na Islam. Ang Quran ay pangalan na lang ang Quran, at ang Islam pangalan na rin. Wala ka nang makikita na Quran except yung rasmuhu, yung yung sulat na lang, kasulatan na lang ng Quran. Pero yung katuruan wala na sa mga tao. Yan darating talaga, at pe'lan dumating na sa atin. Ano ang role natin, ano ang wajib sa atin. So kayo nasa inyo ang pag-isip, at sana huwag kayong matulad sa Suratul Furqan kanina na sinabi natin sa Suratul Furqan ayat 27 up to 28, na sa Day of Judgment magsisisi tayo kasi nalaman natin ang katotohanan, hindi rin tayo sumunod. At insyaallah subhanahu wa ta'ala, ang Islam ng Muhammad al-Asil, ang Islam ng original Islam ng Muhammad at sa Ahlul Bayt, ready i-sacrifice ang lahat para lang ma-preserve ang Islam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, muwaffaqin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin.